Yo! So ngayon, kung makikita nyo, naka-screen share tayo sa phone ko. Kasi ang gagawin natin, hahanapin natin yung wiring diagram nung sasakyan, yung fuel pump, yung last part natin, okay? Pero ngayon, ang gagawin natin, kung wala akong wiring diagram, so most likely, nag-download ako ng app, ang pangalan is Carmin. Ayan, kung makikita nyo dyan, sa may left, okay, medyo gitna, Carmin, okay? Ito yung i-click ko para ma-check yung wiring diagram ng sasakyan. Okay, yan. So after nan, syempre select ko yung Toyota kasi Toyota yung sasakyan. Then hanapin ko yung Toyota Revo. Pero walang Toyota Revo dito kasi iba yung pangalan. Most likely Kijang saka Zeiss. Ayun, makikita nyo naman Tamaro FX Revo, Anzer. So sa ibang bansa. Sa Pilipinas, Tamaro FX Revo. So, pag kinlik ko yan, syempre click ko lang all. Then, hanapin ko yung engine control. Kasi yun yung magsusup sa fuel pump. Doon kan hanapin yung fuel pump. Okay. Check ko lang yung wiring diagram, EWD1. Then, as you can see here, ito na yung wiring diagram niya. Okay, zoom natin. Hanapin natin yung fuel. Ayun, okay. Ito yung fuel pump. Ayan, kung makikita mo, dalawang wire lang. Ay, sorry. Aha, ayusin ko lang. Yan, sige. So, ito yung fuel pump. Okay. So, bago tayo pumunta sa fuel pump, check muna natin yung relay. So, let's go sa relay. Saan ba yung relay niyan? Ayun. Circuit opening relay. Okay. Then, after that, saka natin i-check mismo kung nasan yung location ng circuit opening relay. Okay. Okay. So, check natin nasan yung location ng circuit opening relay. Ulitin lang natin yung pagbukas ng Carmin. Syempre Toyota. Then Kijang. Ayan. All. Then ito relay locations. Sa relay locations, mamimili lang tayo. Syempre unahin mo na number 1. So ayun na. Katulad ng pinanggit ko last part ng ating video. Okay. Yung first part is nandito lang sa dashboard yung relay. Kung makikita nyo, ayun. Circuit opening relay. So yan yung i-check natin kung sakaling may supply ba kung okay ba yung relay ng ating Toyota Revo. Okay? So ngayon binaklas na natin tong dashboard. Ito na siya. Tapos yung pinakita ko sa inyo kanina na relay ay ayun. Wait lang, buksan natin yung flashlight. Ayun. Okay, ayun oh. Tatanggalin natin to. Ngayon dahil natanggal natin to, itong vent na yan, so madali nang i-access yun. Okay, so doon sa diagram, kung nakita nyo, ito daw yung parang starter relay, tama ba? Pa-check na lang. Pero ito yung parang circuit relay natin, okay? Tapos ito ating EFI main, yun sa kabila yun. Ito ating EFI main. So ito yung check natin. Itong part na to, hugutin natin. Medyo mahirap, sige. Pause ko muna. Naka-on na to? Oo, naka-on na yan. So, testing natin tong relay. So, naka-detect, yung isang wire nasa positive, isa nasa negative. Tingnan natin kung mag-click, kung okay ba yung relay. Nye, ulit. Ibig sabihin, okay yung relay. Okay? So, ngayon, testing natin ngayon yung sa fuel pump na. Okay? So ayun, medyo gumaan yung trabaho ko kasi naitabi ko pa pala yung pinagpalitan ko na box. Ito yung binili ko dati na fuel pump. Okay. Then yung presyo, magkano ba binili ko dito? Buti na lang talaga naitabi ko ano. So nabili ko siya, walang date, sayang. Nabili ko siya ng 1.5. Yan. Pero alam ko 3 years ago na to eh. 3 years, 4 years ago ko na nabili yan. Now, so hindi ko na siya ibababa. Hindi ko na muna ibababa yung tangke kasi linggo ngayon at walang pyesa. Okay, wala akong mabibilhang pyesa nito sa linggo. Siguro pag nakabili na yung kapatid ko nito, saka na mababa yung tangke. Ang gagawin ko na lang is check ko yung supply mula dun sa ano, yung supply papunta dun sa fuel pump. Kung may 12 volts bang pumupunta dun. Well, anyway, na-check ko na naman kanina yung this one, yung nandoon, okay, yung parang, yung relay, okay, na-check ko na yung relay,
Then gagawin ko, pag in-start to, titignan ko kung may supply ng 12 volts doon sa fuel pump. Kung may supply ng 12 volts sa fuel pump, ibig sabihin, ang pinaka-suspetsa talaga natin is yung ating fuel pump. Okay, so ang ginagawa natin dito, sinisigurado natin lahat step by step. So mula sa engine papunta ng fuel pump, sinisigurado natin kasi baka may makaligtaan tayo. Mahirap din lalo pag pinagawa to sa labas. Nagbaba ka ng fuel pump, binaba mo yung tangke, tapos ang laki ng labor, tapos yung pala relay lang yung problema, so napamahal ka pa. So kaya ang ginagawa natin, diagnosing natin from top to bottom. Okay, iniisa-isa natin. Nandito ako sa ilalim. So ito na yung fuel tank. Kita nyo ba? Ito. Ito na yung fuel tank. Then inahanap ko kung nasan yung wire ng fuel pump. Okay. So ito, nakita ko na. So ito yung may nakita kong wire. Ayun wire. Then ayan, ito na yung fuel. Ito na yung fuel pump. Ayan. Ito yung pinaka connector niya. Ito yung i-check ko. Okay, so gagawin natin, babaklasin natin to. Tama ba? Okay, yan. Pindot, then baklas. Ito yung titignan natin kung may supply ng kuryente. Okay? Yan. Nakita nyo ba? Ito yung sa ayan, sa fuel pump. Yan yung babaklasin natin. Pero ngayon, hindi natin muna babaklasin. Ang gagawin natin is check natin kung may supply to. Okay? Fuel sender pala yung yung naipakita ko sa inyo, kaya pala tatlo. Mali yung naipakita kong connector, so hanapin ulit natin yung sa fuel pump na connector. Minsan pag iilalim ka talaga, magbumuni-muni ka rin titingin ka sa mga kapaligiran. Ay nako, sige, ilalim na muna tayo. Okay, so nakikita nyo parang ganyan na yun diba? Tig-isang wire, positive saka negative sa part na yan. So ngayon pag binaybay natin yan, ayan, babaybay natin. Oops, ano yan, sorry, ito. Ayan, ito na yung lalabasan nya. Ito, zoom out natin. So ito ngayon i-check natin. Okay, kung may supply ng kuryente 12 volts. Okay, so pag may supply ng 12 volts to, it means ayan, okay. So mamaya papaklasin natin. It means kung may supply ng 12 volts, it means may problema yung fuel pump natin. Okay, itong part na to. So ito, yan, nakasuksok na ako. Okay. Pa-start. So walang supply. Ayan. Tignan natin pag in-start. Neutral mo Yes, start. Yun, okay na. Maluwag. Pa. Ayan, sige, isa pa. Okay na. Ayan. So may supply. May supply ng kuryente yung ito. Okay. Hindi lang nagtutuloy. Okay. So ibig sabihin, may problema talaga yung ating fuel pump. Okay, so may supply to. Nakita nyo naman, medyo hindi lang maayos yung, kasi ito yung ito yung connector ko. Ganyan baka may mag-donate naman. Ayan, baka naman. Ayan. So yung may supply, nagto 12 volts, okay? Nagkakaroon ng kuryente. Ang problema is dahil nga nag 12 volts to, pero hindi nagpa-pump ng fuel doon sa tangke, sa engine pala. Most likely may problema yung fuel pump natin, pero saka natin bubuksan yun kapag mayroon na tayong pyesa. Medyo matrabaho din kasi buksan Okay, ito, drain muna natin yung fuel.
Yun lang.